Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Isinare niya ang pahayag ni Congresswoman Gerbel Luistro tungkol sa impeachment. Sabi ni Luistro, I am from Batangas and my constituents support this impeachment process. So, ito ang panawagan ni MG Kiambao Reyes. Ala, tunay ga ang sinabi na rin Congresswoman ninyo? Pakisagot mga kabayan. Diba, magandang pakinggan yung tunada ng Batanggenya. Kasi sa lugar namin noon sa La Union, may mga nakakarating na mga Batanggenyo nagtitinda ng mga gamit pantulog, basta Batanggenyo. Malala ko pa, nagtitinda ng balisong, yung ma-determine mo ang isang Batanggenya pag nagsalita. Meron silang distinct na tono. Parang ganito, ala, tunay ga, sinabi na rin Congresswoman ninyo. I am from Batangas and my constituents support this impeachment process. So, ang nag-react ko, 22,000 ang nag-react. 21,000 ang tumatawa, 294 ang galit, 1,000 lang ang nag-like. So, anong percentage ito? Wala pang 2% ang nag-like sa kanya, 98% tinatawanan, galit. Basa tayo ng mga comments ng taga Batangas. Loli Magtibay, sabi niya, di ako kasali dyan. Yvette Noche, I am from Batangas, but no, we do not support impeachment. Lito Narbase, taga Batangas, ay, di po totoo. Benji Durango, ang mga binabasa ko, mga taga Batangas, malay ko dyan. Marites Magpantay, yes, I'm from Batangas. But I'm not with you. Hindi ko suportado ang impeachment na yan, sabi ni Marites. Carlo Bacalla, pinaka laking sinungaling itong si Beatrix. Len Malapeñar, hindi kami kasali dyan. Okay. Ranier de Chavez, no, I'm not. Gil Serrano, ako'y Batanggenyo. Hindi totoo sinasabi niyan, marami kaming sumusuporta kay Inday Sara at kontra kami sa impeachment. Ito ang pinapalabas ngayon ng mga kongresista, lalo na yung mga member ng Committee on Justice. Para sa kapakanan ng bayan ito, panagutin natin ang mga magnanakaw. Kaya it's our constitutional duty to preside over this impeachment hearings. Ganon sila eh. Tingin nila mga sarili nila, mga hero, na they are doing this for the country. But hindi nyo na po maluloko ang taong bayan. The fact na si BP Sara ang nakakakuha ng highest approval trust rating among the top 5 government officials, ibig sabihin marami ang naniniwala kay BP Inday. The fact na siya ang nangunguna sa mga presidential survey, ibig sabihin nakakarami yung ordinaryong Pilipino sumusuporta kay BP Sara. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, ang mga ordinaryong Pilipino naramdaman nila yung hindi naman perpekto yung administrasyon ni Tatay Digong. Kailang kitang-kita ng nakakarami na yung pinagdaanan nating krisis panahon ni Tatay Digong, yung COVID-19, yung Marawi Siege, na ipakita ng Tatay Digong ang kanyang tapang at malasakit. Nakasurvive tayo ng nalampasan natin yung malaking pagsubok ng dahil sa Duterte.
Kaya, tanungin mo ang mga tao ngayon, ano ka, Marcos, Duterte. Okay, Duterte ako, BP Sara. Bakit? Dahil napatunayan na nila ang kanilang kakayahan. Like father, like daughter. Kaya, good luck, mga kongresista. Ano ngayon, di napahiya sila sa hearing kahapon. Ni isa sa legal team ni BP Sara walang nagpakita. Dinedma sila. Ine-expect sila na magpakita si BP Sara, but hindi nagpakita si BP Sara. Kahit ni isang member sa abogado, yung legal team hindi nagpakita. Anong ibig sabihin yan? Wala nang tiwala ang legal team ni BP Sara sa ginagawa ng Committee on Justice. And ako bilang observer, I agree. Tama yung ginawa ng grupo ni BP Sara na pabayaan na lang. Total, they have made up their minds already. We are here to determine if there is probable cause. Yan sana. Kung makakaasa sana tayo ng patas na pandinig, pupunta ako dyan kung ako si BP Sara kasi naniniwala ako sa fairness ng Committee on Justice. But this time around with Luis Tro na nandyan, with De Lima, with Ridon, anong masahan mo? There is no justice. Kaya, to me, isang sarswela ang ginagawa nilang hearing. Ang tunay na bloodbath ay doon na lang tayo sa Senado. Kasi, sinasabi na ni Congressman Joel Chua, he is confident na makakuha sila ng 1/3 of the congressmen who will vote o will endorse the impeachment. Hindi pa nagsimula ang hearing, wala pang nakitang probable cause. Alam na nila na meron ng endorsement na gagawin ng mga kongresista. Ibig sabihin, lutong Macau. Kaya, wala na tayong asahan sa Committee on Justice na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay din ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo ug sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Natulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in town sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala nay budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man Mm. na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na.
So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.